My brothers and sisters, since it is the feast of the Black Nazarene, let us reflect on the meaning of the feast of the Black Nazarene. Alam niyo po, dito sa ating bansa ay ang daming mga tayo mga Pilipino. We have thousands and millions go to the novena and fiesta of the Black Nazarene. Siguro alam ninyo na doon po sa may Quiapo ay sa mga panahon na ito ay ang daming mga tao doon, lalong-lalo na ang mga lalaki. Kasi kung maraming mga babae doon, mahirap talaga, baka madaganan sila sa dami ng mga tao doon sa Quiapo. You know, they see the procession, kahit na sisiksikan, no? I think you know that. At umaakyat pa doon sa that altar like this one. At maraming mga may panata, no? We do a lot of panata. Alam niyo po, yung mga iba gusto nila na umakyat doon sa procession na yon, no? Kasi ang kanilang iniisip ay yung pag pumunta doon o ipunas yung kanilang mga mga what do you call this, their handkerchief or something na ipunas nila, dahil alam nila na doon ay mas malakas ang blessing ng Santo Black Nazarene. Well, my dear brothers and sisters, that is really very good, you know, yung talagang ating love for Black Nazarene. However, siguro mga kapatid, ang ating din sana ay gawin ay hindi lamang po yung external na ginagawa natin. Hindi lamang po yung mga ginagawa natin ng bigyan tayo ng ating mahal na Black Nazarene, but rather tignan din sana natin ang ating kalooban, magiging makasarili at hindi po yung ating puso, ang ating katawan, o ang ating mga over asking for blessing only. But please remember that we should also try ourselves in order to be open to people, at hindi lamang yung ating gustong mangyari o sa ating mga biyaya, but also to think of our brothers and sisters, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng tulong. Alam niyo po, ay maalaala ko yung isang mayaman ng isang always going to Quiapo in order to ask for blessings. Pero itong babaeng ito o matrona
ay hindi man lamang kasi marami siyang mga workers ay nakikita niya yung mga workers na ganon at hindi man lamang nagbibigay ng kung ano ang just and, but rather unjust what she's doing for her workers. Kaya nga sinasabi nila, ano ba ito? Sabi niya, dasal ng dasal sa ating Black Nazarene. Dasal ng dasal, pero masama naman ang asal. So, dito makikita mga kapatid na hindi pinapakita yung kanyang pagiging tunay na tunay na isang tao and isang devotee to Saint to the Black Nazarene. So it's good to have this. It's good to have this panata to Black Nazarene. Pero sana po ay hindi na lang hanggang doon lamang. But we must also be able to help people, especially those who are poor, at hindi lamang yung kanilang what they need personally. So hindi lamang yung internal, but it should be all external also, help for people who are in need. So yun ang mabuti mga kapatid, that while we ask devotions to our Black Nazarene, hindi lamang po yung devotion, or we have beautiful imahen, pero sana rin ay tulungan natin ang mga naghihikahos at yung taong mga nangangailangan ng tulong. So like I said, let us continue our devotion to the Blessed Black Nazarene. Pero sa buhay natin, ang pagtulong natin sa mga mahihirap, at we must always be makatarungan or just sa kanilang mga sweldo kung mayroon man, and at the same time let us help people who are in need. So brothers and sisters, wag natin kalimutan, and we say, let us pray to our Black Nazarene, and to pray for us and to bless us, especially today and the feast of the Black Nazarene. Amen.